Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, panalangin ni ang nagtanaw, nagsunod ni ining maong programa sa Facebook o YouTube, itanong mo kay Clusas, Bibliang Budiskas. Ipadalang imong balang espiritu aron paghatag og lamdag sa matag usa ka namo. Salamat nimo kay gayunan Ginoo nga magtuo na sadme sa imong kasulatan sa Ebanghelyo, sa imong doktrina sa Romano Katoliko, sa imong mga teachings. Amahan ang naisakit, ayuha ang naay problema sulbara, ang naay mga panginanglan tubaga. Magbilagro ka kanila Ginoo sa ilang pagkugi diha sa pagsunod sa imong kabubuton o pagkat-on sa mga butang nga makatabang sa pagpalambo sa ilang tastagsa ka mga kalag para sa ilang kaluwasan. Lord, speak to us in Jesus' name, uban sa pag-ampo sa langit nung inahan, ang birin sa barangay sa ilihan hagna Mama Maria, Ave Maria. Welcome sa atong programa, Itanong Mo kay Clusas, Biblia ang Budiskas. Our topic for today is all about nganong gatukod man ang Ginoong Kristo ug simbahan. Kanang iyang giingon sa Matthew 16:18, upon this rock Peter, I will build my church. Ang hadis means mga panglutos, mga persecutions, o bisan unsa nga mga scandals dili ni malumpag. Because the promise of God is very clear. Matthew 28:19-20, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug ubanan ko kamo. Unsa may rasos Ginoo, anong iyan ang gitukod? Timan ininyo nga matod sa Paltihon Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto 4. Apan ang Ginoo may magbuot sa tanan. Ang tao magunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat. Apan ang Ginoo may maghukom niini, itugyan sa Ginoo ang imo mga laraw, mulampos ka sa pagtuman niini. Ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Proverbs 16 verse 4, tanang gihimos Ginoo may katuyuan. Muna ako, by principle, I don't agree with 70 Adventists nga means lang baboy di daw ipakaon. Pero sa Acts chapter 10, gisaysay diya nga si Pedro gipakitaan niya itong panapton nga puno sa tanang klaseng bananap. Mingos Pedro hugaw, di kumukaon na Ginoo. Pero maingon ang tingog sa langit, wa na'y hugaw kay gilimpyuhan na tanan. Granting without admitting the parlance of argumentation nga ang baboy di na pwedeng kanon. What's the purpose of that? Decoration? That is illogical. Likewise, unsay rasos Ginoo nagtukod siya simbahan? Kung ang simbahan magani matud pa sa claim sa dili katoliko nato nga mga igsuon, di daw makaluwas ang reliyon. Pero technically, religion in Latin words means religare. Your relationship with God. Muna'y kalugan sa reliyon. Now, kung sa may purpose kanong nagtukod siyang iglesia, Matthew 16:18, kung gani, wa ni katuyuan, wa ni purpose. In fact, Proverbs 16 verse 4, tanang gitukod sa Ginoo, tanan niyang gimugna, na amay tumong ug tuyo. Ang relo bitaw para sa orasan. Ang sakinan para paghatag nimo og comfort for your transportation. Bringing you from one place to another. So everything on this earth has its own purpose. No wonder it is made by the inventor tungod kay dunay tumong. Anong gigama ang tao sa mas figuras Ginoo, Genesis 1:26-27, tungod kay gustong Ginoo maghatag kaniyang external glory. And take note, to give the external glory of God, what should you do? Isaiah 43 verse 7, himayao na tong Ginoo pinaagis pag-alagad ngadto kaniya. Serving the Lord, like what have you done? Following my daily teaching sa TV, radio, newspapers, internet, sa Facebook o YouTube, mauning makapahimayas Ginoo, meaning nagka-interes ka sa iya. Matod pa sa Salmo 127 versikulo 1, gawas ko ng Ginoo mo'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago yadtong nagtukod diini. So dunay balay nga tinukod sa Dios, pero ang balay nga tinukod og tao para kaniya, according to King David, Psalm 127 verse 1, wala ni kapuslanan. Ug unsa man kining gitawag og balay sa Dios, matod sa unang Timoteo Kapitulo 3
versikulo 15, nagkanayon. Apan kun malangad ako ni ining sulata, may magtudlo kanimo kung unsao nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. So kanang balay nga giskutan ni Salmista David, ngang Diyos mismo mo ay nagtukod, mao di ang iyang simbahan. That was founded by Christ in Jerusalem 33 Anno Domini. Iyang gipadumala sa una tong sunupapa si Apostol Pedro. So nagtukod sa simbahan, unya kining simbahan na gitawag og balay. Ang balay nga tinukod og tao kawang, pero kung ang Ginoo mo nagtukod, technically this will prove that there is really a house built by God Himself, and that is referred to the Roman Catholic Church. Now, unsa kining gitawag nato og simbahan or iglesia? Unsay gamit niini alang sa matag tao nining kalibutana? Ang tubag na sa Episo Kapitulo 5, versikulo 23. Nagkanayon, kay ang bana mao ang ulo siyang asawa, ingon nga si Kristo mao ang ulo siyang asawa, nga mao ang simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwa sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Episo 5:23, ang iglesia mao ang asawa ni Kristo, si ulo. Ang simbahan iyang asawa, ug kining maong simbahan na iyang luwason. So pangutana, ang simbahan nga tinukod ni Kristo na abay purpose, the answer is yes. Unsa may purpose sa simbahan? Take note, in Acts chapter 8, there was an official didto sa Kandase, pero never understood the write-ups of Prophet Isaiah. No wonder God sent Apostle Philip to interpret what was the message of that writings of Prophet Isaiah. From that day onward, that official of Kandase understood fully, because there was an interpreter of that write-ups of Prophet Isaiah. Likewise, ang simbahan mao ang buhing otoridad. Unang Timoteo 15, ang haligig sukaras kamatuoran, nga mao ang mo interpret, mo discuss, mo giya. Kay matod sa Salmo 105, versikulo 119, verse 105. Salmo 119, versikulo 105, your words are the lamp unto my feet, that will direct me to the right path. That's the interpretation of that passage of the scriptures. So ang kasulatan, giya, lamdag, gani 2 Timoteo 3, desires ang Biblia, gisulat uban sa lamdag sa Dios aron gamiton ni sa pagtudlo, pagsaway ug pagbadlong. Now, who will interpret this? Because Bible itself cannot speak itself. It should someone to interpret it. It should someone to define it. It should someone to teach it, and that is called magisterium. Magisterium means ang otoridad, ang official nga panudlo sa simbahang Katoliko. Take note, without Martin Luther, usa ka pari nga brilliant nga gikan sa Iglesia Katolika nitong 15th century, walay laing reliyon nga misupak, gitawag at Protestant from the root word protest, tungod kay misupak sila sa Iglesia Katolika. From that century, 15th century, namunga na ngadto sa libuan ka mga simbahan. Now, according to their argumentation, miyon sila, why reliyon makaluwas? Now, nganong gibalhin pa mas daglang reliyon nga di mo makaluwas ang ilang gibalhinan? Kung sa Katoliko sila, dako di gapog chance kang malangit sila, kay di man di ang reliyon makaluwas. Pero look at their argument, sud gawas. Kay maton nila, wa kun reliyon makaluwas, pero nagtukod sila ilang reliyon, manganbin sila, daoton nila ang atong simbahang Katoliko, kay mingon sila, kaming tinuod, kami ang maluwas, kami ang luwason sa Dios. That is illogical. Kung tinuod magaling ilang proof, ang ilang pagpahayag, ang ilang argumentation, nga walay reliyon makaluwas. But it is not true. Tungod kay Proverbs 16 verse 4, tanang gitukod sa Ginoo na may purpose. So kadagtukod sa simbahan, kini simbahan na iyang gikomisyon para manudlo sa kaluwasan. Technically, the right authority to teach the gospel, the right people to interpret the good news, the moral aspect, the way to salvation is no other than the Roman Catholic Church. Why? Mao man ang haligig sukaras kamatuoran. Kibali, dinhin niya gi-pour out ang tanang panudlo para sa kaluwasan sa tao. Now, if you'll ask me, Brother Edsel Lakaran Closas, is any born-again Protestant can be saved after this life?
Di ko Diyos nga mohukom. Pero doon ay pamahayag ang Vatican II. Matod sa Vatican II, Council sa mga obispo, mihatag sila og opinion. Outside the Roman Catholic Church, there is still salvation. With the condition, inosente ang maong tao, wa kabalos kamatuoran. Secondly, wala manaot sa kamatuoran ang maong simbahan. Kay matod sa Luke 10:16, referred to the church founded by Christ, ang mamati kaninyo, namati kanako. Ang magsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. So kung dinhi ko muhatag og too much emphasis, Luke 10:16, ang mudawat siyang simbahan ni dawat ni Kristo. Ang mag-reject siyang simbahan, nag-reject ni Kristo. Acts chapter 9, have you remembered? Si Pablo gibutaan dito sa Damasco. Why? Tungod kay iyang ipangpatay ang mga nagtuo ni Kristo. Matod pa, sa tingog gikan sa langit, Saulo, Saulo, anong gilutos mo ako? Mitubag si Pablo, wala ko maglutos nimo kay wa ko kailan nimo kinsa ka. Miyon si Kristo, sadang imong gilutos ang akong simbahan sa yuta, samara nga ako ang imong gilutos. Mark chapter 9, doon nagwali, nagmilagro, gibadlong sa mga apostoles, miyon si Kristo ayaw badlunga. Sa kondisyon, kung wa sila manaot. Ako isip Catholic Faith Defender, nag-abiso sa mga dili katoliko, padayon mo sa inyong panaw kung mauna inyong paniniwala. But to insist nga kamuray malangit, that is stupid. Kung mo insist mo nga katoliko maimperno, one thing for sure, wala sad mo tikskis Ginoo nga maingon, gitiks kanti ka nagpadakos imong cellphone messenger nga katoliko maimperno tungod ning ilang paniniwala, tungod silang pagtuo. No? Kaming katoliko, we never judge you that you will be in hell after this life. Pero ang laing reliyon are judging us easily. Mao ni ang gitawag nato og biases. Mao ni ang unfair nga statements coming from the mouths of those non-Catholic believers because they are always attacking the Roman Catholic Church. Pero kung ang tao manaot sa Katoliko, what should we do kung Katoliko ka? Judas 1:3 labani imong balang pagtuo. Kaysa Judas 1:4 nay manudlo og bakak, nay manudlo og sayo. Ug mao ni rason ngano kining ubos kalagadinyo nagpakatakos, nangahas to say something about our faith, our belief, our religion, our doctrine. Tungod kay imposible kaayo nga nagtukod ang Ginoo og simbahan niya di dinhi makaluwas. Nagtukod sa simbahan niya dili dinhi mapuslan. Nagtukod sa simbahan niya iya dinhi pasagdan. Nagtukod sa simbahan for decoration purposes. Nagtukod siya og simbahan kay naa say katuyuan. Mao ang pagpanudlo sa kamatuoran. So much for that. For those who told me, sa brother, mugbo raman kayo ang imong presentation, and I would like to remind the public that in my TV program, aircon magutong akong studio, nga giwalihan sa San Miguel Cable Teleradio. Pero dire, every time, mag-tiping ko dire sa akong panimalay sa Malbog, the land of San Pedro Calungsod, munang di man pwedeng mag-aircon ta kay pangkatulog raman ang aircon nato diri sa sala or in somewhere this balay. Magtiping ko mo ng panington ko mga ilapog apology ninyo, but hopefully I can build my own studio one day. Yeah, aircon nato parang dili gyud ko panington to deliver the gospel. Anyway, kita mo ng akong singot, ebidensya ni how serious am I in proclaiming the truth, in presenting the truth, in defining our church teachings. Munang hopefully masabtan ninyo. Kung proud Katoliko ka, i-share ninyo ang akong mga teachings. Never mind those people who are hurts, never mind those people who are not interested. Ang importante, kaabin ka na ako, you are with me. Sa kaso pa, gitawag kag accessories of the crime kung krimen pa. In this case, share my teachings, share the doctrines that you heard, aron mahimo kang accessories for the salvation of others. Pagpalain kayong lahat. To God be the glory. Jesus loves you.